Magandang araw mga boss. Mayroon tayo ditong tutorial tungkol ito sa pag-check ng motor ng washing machine na manual. At mayroon paano mag-check ng timer ng washing machine kung good ba or bad. Ang timer po natin ay 3 wires lang. Mayroon kasing timer na 6 wire, 5 wires at may 3 wires. At mayroon tayong isang capacitor kung paano mag-check ng capacitor ng washing machine. Ito ay 10 UF 450 volts. At kailangan din natin siya ng analog tester. Meron po tayong isang analog na tester. Ganito lang po mga boss ang pag-check ng ating motor kung bago nyo ikabit sa washing machine kung okay ba siya or sira na. Dito malalaman kung buo o sira sa pamamagitan ng ating analog tester. Ito mga boss, hanapin lang natin yung line in. Ito yung line in sa power input, itong kulay blue. Ito naman ang reverse forward, ang yellow at ang red. Ang gagawin lang natin dyan mga boss, sa ating tester ay steady lang natin yung isang test prod. Yung black, steady natin dito sa ating line in. Pwede rin magpabaliktad na gawin natin kung yung red ba ang steady natin dito sa kulay blue na wire. Pwede rin yan. Ang gagawin natin ay ang ating tester ay set natin sa times 100 ohms para times 100 para makita natin kung malakas ang palo. Ayan. So ito, yun lang. Ang gagawin natin dyan ay itututok lang natin dito sa ating ito, naka-steady sa kulay blue yung ating isang test prod, at ang isang test prod naman ng tester ay ililipat-lipat natin dito sa ating wire na kulay red. Ito ang reverse. Tingnan natin, ayan, pumapalo siya, ibig sabihin yan buo. Ayun, buo rin. So ibig sabihin good po ang ating motor ng washing machine. Ngayon, kung gusto nyo malaman ang pag-tester ng timer bago nyo ito ikabit, ito po ang pag-check nito. Hanapin po ninyo ang line na wire. Ito yung kulay brown, dito po ang line in. So ganun din po, kahit po magkapalit yan, yung black ang ilagay ninyo na test prod or yung red na test prod, ilagay nyo dyan, naka-steady yan sa kulay brown. At dito naman sa yellow at red ang ilipat-lipat nyo ang isang ating test prod. Ito po ay ang reverse forward, yan, yung yellow at saka red. Pagka tinutok mo po yan dito sa wire ng red o yellow, pihitin nyo na po itong timer natin para makita natin kung papalo siya. Ikutin ko na. Ayan. Ulitin ko. Ilagay ulit dito ang isang test prod sa kulay brown. Tapos dito sa yellow at red, reverse forward ang ating isang test probe. Ililipat-lipat lang natin. Takurin natin dito para makita nyo. Ayan. Makikita po ninyo, papalo po ang tester. Pagka pumitik po yan, ayan, ibig sabihin nun magre-reverse na uli yung washing machine. Ayan naman ang kabila. Pagka nag-reverse yan, forward na naman siya. Ayun, uminto. Babalik na naman siya dito sa kabila. Forward na naman. Pag hinto yan, balik ulit sa reverse. Back. Ayan, magre-reverse na naman siya. Pag hinto nyan, punta naman siya sa forward. Ayun, mag-forward na naman yan. Back, forward uli. So doon po malalaman ninyo kung gumagana po ang iyong timer switch. Dapat po makikita ninyo na doon sa tester kung pumapalo ba siya o hindi. Kasi pag hindi po yan pumapalo, ibig sabihin sira na po ang inyong timer switch. Kailangan po ninyong palitan na yan. So ganun din po, bago nyo ikabit ang capacitor, kailangan po natin testerin.
Ang pag-tester po ng ganito lang mga boss, ang pag-check ng capacitor. Pasensya na. Ito lang, ganito. Naka times 10 tayo. Ay, times 100 pala. Sa tester, naka times 100. Dapat mga boss, pag nag-tester tayo ng capacitor, pag pumalo siya, dapat bumabalik. Kasi pag hindi bumalik yon, shorted yon o kaya leak. So, ganun lang. Pagka nag-tester ka ng ganyan, ito, dalawang test probe, i-ano mo lang dyan, ganun. Yun, pumalo siya, di ba? Ngayon, para makita mo pa ulitin mo, i-reverse mo naman. Pag ni-reverse mo siyang ganun, yun, gumalaw. Ulit, reverse. Yun. Yun po ang ibig sabihin kung buo po ang ating capacitor. So, sana po mga boss, natuto po tayo doon sa atin na tutorial, at salamat sa inyong panonood. Paki-share na lang po sa inyong mga kakilala at kaibigan. God bless po.